okay. Ganito din dito. Oo. Yung covered lang ng scholarship is parang yung mga units lang nung subject. Oo. And then, yung the rest na tuition fee is covered na ng sarili na namin. So, mga magkano kaya yun sis sa Around 24K Hong Kong dollars. Okay, so, ayun. Kayang-kaya nyo yan. Let's say, di ba ano yun sis? In the whole year ba yun? Whole year yung 24? Yes, and the first term. First. Yeah. Yung first term nila dito parang first year. Yeah. So, wala bang ano dito? Parang, di ba sa atin merong first semester, second semester? Wala. So, first term, second term yung tawag pala sa first year ng college, Yes, right? yes. So, 2 years lang yun, guys. 2 years. 2 years. Kung 1 year, 24,000. Second year, 20. So, mag-ipon lang tayo ng around 60,000 Hong Kong dollar. Plus, yung parang Pag hindi 100,000 Hong Kong dollar para sa approval ng student visa, right? Yes. Pero pag hindi kasi kayo na-covered hindi kayo na-accept sa scholarship, just in case na makapasa kayo sa admission interview, and then sasabihin naman nila yan sa inyo kung willing ka bang magbayad ng tuition fee na around 86,000. So kung Sa first term. Yeah. So kung kaya mo, i-grab mo na. Yeah. Ay, 86 lang ba yun? Hindi. 86K Hong Kong dollars. Ang ano ng ano ko, 86 lang ba yun? Hindi kasi sa parang sa generation ngayon. Hindi ko alam, pero parang madali na sa atin maghanap ng ng pera. Hindi kagaya dati na parang focus lang sa iisang trabaho, farming lang. Yung parang ganun. I think sa generation natin, madiskarte tayo sa grasya ni Lord, right? Madiskarte. So kung para sa akin kung talagang gusto mo, desire mo, 'di ba? Yes. At sa tingin mo afford mo naman, right? So mayroong option na scholarship. Around 24,000 yung babayaran. Pero if ever hindi ka makapasok sa scholarship, yes, around 86 to 100 yung 86K Hong Kong dollar to 100K Hong Kong dollar yung tuition. So, mga lang yun, mga 700,000 pesos. Kaya pag meron naman kayong pera na ganon, i-grab nyo na. Or kung if ever na meron namang mag-sponsor sa inyo na hindi kayo makapasok sa scholarship, kagaya nung mga may jowa dito na mapera ganon, i-grab nyo na. May mga para mga parents, may mga kapatid na abroad. Ay, ano ba yun sis? Yung payment nun, installment or Hindi. isang bagsakan ba? Siya, may debit 1, may debit 2, tapos may due yun. Due date. So, normally, kailan kaya yun babayaran sa like first 6 months or first? Hindi, almost 1 month lang. Ganun. Okay. So, dapat ma-clear na yung like ikaw scholarship ka. So, nasa 24,000. So, dapat in a month ma-provide mo yon, parang gano'n ba yun? Oo, fully paid na. So, dapat may ipon ka talaga, be. Kailangan talaga is the money is the first ground talaga. Hindi sa dinidiscourage ko kayo, but I'm just telling you the truth talaga. Na yan ay pinaka first ground. Walang walang to walang tinatago. Kaya kung interesado kayo, early prepared talaga ng pera. Yeah. Para hindi masayang na yung pag-apply nyo bilang estudyante. Ayun, so 'di ba? Praise God. So sa yung may nag-usap kasi kami kanina. So sabi niya sa admission, dapat sa first year, dapat scholar ka na. Yes. Scholar ka hanggang sa second year. Yes, second year. Kailangan hindi mo ma-failed yun. Para pag second year mo, ma-renew mo pa rin yung scholarship. Ano ba ma-maintain yun sis? Yung scholarship? May maintaining grades kasi kami. Okay, parang sa Pilipinas din. Kaming mga entrance scholarship. Kasi under kami ng entrance scholarship. So, yung sa amin is maintaining of grades talaga. Kailangan namin ma-maintain yun para hindi kami mawalan ng scholarship. Tsaka bawal din kami mag-absent. Bawal. Pag nag-absent, ayan, may chance na mawalan kami ng scholarship. Mga studios naman kayo, kaya nyo yan. Mga Pinoy, magagaling yan mag-study, di ba? Dito na natin patunayan na magaling talaga ang Pinoy, right?
So ano pa ba? Yeah, 'di ba? Dapat scholar ka sa first year para dapat ma-maintain mo 'yon para the second year scholar ka pa din, Yeah, scholar right? ka. Kasi kapag sa first year pa lang hindi ka na scholar, may chance pa na mag-scholar sa second? Hindi na. Ang pagkakaalam ko hindi na. Kung anong naging offer sa'yo nung first term hanggang second term, yun pa rin. Yeah. So, yun, praise God. Advantage talaga yung kasi 2 years lang mag-sacrifice, guys. Dapat so let's say 24, 50. Nagkwenta. Kung meron kang 100,000 Hong Kong dollar or 700,000 pesos, right? Pwede na, right? Tsaka I think, ba yung sis? Ano ba yung masasabi mo sa mga desire or gustong-gusto talaga na mag-take ng ganitong opportunity dito sa Hong Kong? Kasi, di ba, ang Hong Kong kilala sa parang stricto. Yes. Tapos, priority nila yung residente talaga nila dito. At nakaka-bless kasi sa season ngayon, sa generation ngayon na lang sila nag-open. So, ano yung mga encouragement mo sa mga sis, sa mga kabayan natin? Kung desire nyo naman talaga, you have to take a risk. Risk talaga for 2 years. Kagaya sa amin, nagtitake kami ng risk for 2 years. Wala kaming sahod. Hindi na kami kagaya ng dati na per month may natatanggap kami. Ngayon kami na yung gumagastos. Pero hindi na namin iniisip yun kasi worth it naman yung 2 taon kung makagraduate kami. Yeah. Malaki yung chance. Malaking chance namin or may opportunity sa amin na magtrabaho bilang teacher. Magtrabaho dito. Hindi man kami naging teacher sa Pilipinas, maybe in other country we can be. So, I think sa especially, diba, I think para sa mga, marami kasing teacher ngayon. Marami, may age limit kaya? What do you think? Nasabi ba nila yan? Wala pong age limit. Kasi walang age limit. May mga, sorry. Walang age limit. May mga nakaka-chat. Ako maraming nagchat-chat sa akin. Wala. Like 5 years to 10 years sila na teacher sa Pilipinas. Wala pong age limit. At gusto nilang pumasok bilang teacher dito sa Hong Kong. Pero alam mo yon, pahirapan guys actually kapag ganun na case. Pero kapag dito kayo dadaan, parang easier way, 'di ba? Pag dito kasi, dito sa UChong, pag nakagraduate kayo ng higher diploma, minimum of 2 years kasi yon, automatic registered teacher na po kayo sa Hong Kong. So, maraming opportunity na makapag-apply kayo, hindi lang bilang isang preschool teacher or kindergarten school. Pwede rin kayong mag-apply sa mga social works, sa mga charity, like ganyan, sa mga organization, or sa mga special education needs. Ano yung Dun mga sis? Like, let's say, parang benefits. Aside sa pwede silang magtrabaho. Yung residency, di ba? Yes. Under na po Benefits kayo ng na- IANG. Yeah. So, if you stay here in Hong Kong for 7 years, na, syempre, wala kayong criminal record or wala kayong bad, ganun. Yeah, pwede po kayong mag-apply ng residence dito sa Hong Kong. Yeah. Thank you. So, ayun, may mga, di ba, nag-post ako kanina, may tanong dito. Pero I think nasagot na natin lahat. Pero, just to make sure, okay? Paano daw mag-apply ng student visa? So, nasagot natin yun kanina, di ba? Na-answer ko na po. Yeah. So, ikakat ko na lang yun later para sa mas clear. Yeah. Right. So, next. Paano po siya nag-student visa at magkano po ang show money? So, nasagutin namin yan yung show money is around 100K. 100K Hong Kong dollar yung minimum na hinihingi nila. Pero minsan pa sila nag-email for additional supporting documents. Doon maghihingi ulit sila ng more further financial proof. Yeah. So kung may dadagdag pa kayo doon sa 100K na yon, dagdagan nyo. Yeah. dapat may mga source. Yes. Dapat may mga source talaga kayo na mahihiraman na malaking kinikita. So, I think dito na area, hindi ko advisable yung paghihiram sa bangko, di ba? Yes. I don't Wag think nyong gawin. Wag nyong gawin. Wag nyong gawin. Yung gawin nyo na lang, kung kaya nyo mag-save talaga, mag-early prepared ng pera para hindi masayang yung pag-apply nyo sa school. Yes. Yeah.
para if ever kapag nakapasa kayo sa admission, 'di ba? Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Yeah. So yung sabi dito ni sister, okay sana kung hindi ako breadwinner at may income sa Pilipinas, kaya ko sana. Yeah. Yeah, I know, we understand that, sis. You take a risk talaga for almost 2 years. Kahit ngayon kami na-experience na namin yan, lalo na sa pamasahe. Yeah, pamasahe. Challenging. Everyday, 50 Hong Kong dollar. So, everyday yon pupunta ka ng school. Ilan din yon. Tapos wala kang source of income. So, May bahay pa. Yes, diba? may bahay. Mahirap. So you wait lang to support from your family. Hindi From mo jowa. Yeah. Wala akong jowa. Guys, ito real talk talaga to, wala siyang jowa, di ba? Kaya yung mga sinishare namin niya sa inyo is based sa experience niya talaga at walang halong, walang hidden charges. Walang hidden charges. So, ano to? So, requirements and qualification, please. So, ayun, nasagutan po namin lahat ng questions nyo. So, ayun, na-encourage, nakapagbigay na din siya ng encouragement para sa lahat. So, I hope ang video na ito ay nakatulong. So, sa lahat ng mga, well, actually, siya yung second case ng student visa holder dito sa Hong Kong. So, yung first is si Sister Chuchi Agiwan. Sa kanya din ako humingi nung idea Kasi yung lahat ng mga school na nasubmitan ko doon sa www.studyinhongkong.edu.hk, matagal nag-i-email, ang tagal nung walang reply, ganun. Kaya sa kanya ako Hanggang ngayon ba? Wala sila? Okay. Hanggang doon na lang ako humingi ng idea kay Miss Chuchi. So, naging helpful naman talaga siya. Very, very. And she's very busy person. Kaya si Sister Jane yung na-interview ko. Ilang beses na ako nag-reach out. Sister Chuchi. Soon. Guys, congratulations din sa kanya kasi malapit na siyang matapos. O, di ba? Malapit na siyang mag-graduate. Ay, grabe, nakakatawa lang. O, di ba? Kaya wag nyong nilalang ang pagiging domestic helper, especially dito sa Hong Kong or anywhere. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga i-unfold ni Lord sa buhay natin, right? So, we are a domestic helper, but we are extraordinary. Tsaka yung kagandahan dito sa Hong Kong, titingnan mo lang, ang daming professional na domestic helper dito sa Hong Kong. Marami. So, praise God kasi may mga ganitong opportunities na ngayon dito sa Hong Kong. So, thank you so much, Hong Kong government. So, ayan, sa lahat ng mga na-inspire sa video na ito, please share and comment down below. So, yun lang. Thank you so much. God bless us all and shalom. Bye-bye. Till next time, guys. Thank you. Thank you.